ng gabi ay payapa, pero hindi ko maipaliwanag ang lamig na dumadampi sa balat ko. Nakaupo ako sa kawayang bangko sa labas ng aming bahay kubo, habang ang mga alitap-tap ay parang maliliit na bituin na nagliliparan sa paligid. Ang hangin ay mabango, puno ng amoy ng sampagita mula sa maliit na hardin ni Nanay Lita na may halong bahid ng gaas mula sa lamparang nakasabit sa poste. Sa malayo, ang mga kuliglig ay umaawit, isang himig na kasama ko na mula pagkabata. Pero ngayong gabi, may kakaiba. Parang may mga mata sa dilim, nakatitig sa akin kahit wala akong makita sa paligid. Ang payapa ng gabi, pero parang may nakatitig sa akin. Bulong ko sa sarili ko. Hindi ko alam kung bakit ko yun sinabi. Siguro, dahil sa mga kwento ni Nanay Lita na kahit ilang taon na ang lumipas, naroon pa rin sa isip ko. Sa aming barangay sa Quezon, maliit lang ang pamayanan. Kilala ko ang bawat mukha, ang matandang si Mang Tino na laging may dalang tabako, si Aling Nena na nagbebenta ng suman sa palengke, at kahit ang mga bata na tumatakbo sa maalikabok na daan. Pero ang mga kwento ni Nanay Lita, lalo na tungkol sa balete sa dulo ng barangay, ay parang laging may dalang babala. Naranasan ko na, "Yan Maria," sabi niya minsan, habang hinahabi ang banig sa ilalim ng puno ng mangga. "Paggabi, huwag kang lalabas ng bahay. Lalo na kung naririnig mo ang tawag mula sa balete. Hindi lahat ng mukha dito ay tao. Aswang." Iyon ang salita na laging nagpapalakas ng tibok ng puso ko noong bata pa ako. Sabi ni Nanay Lita, ang aswang ay hindi lang hayop o multo. Minsan, sila pa ang mga hinintay mo ang least, ang kapitbahay na laging nakangiti, ang matandang lalaki na nagbibigay ng candy, o kahit ang kaibigang laging kasama mo. Nagtatago sila sa liwanag ng araw, sabi niya. Pero sa gabi, nagbabago ang anyo nila. At kapag tinawag ka nila, hindi ka na makakabalik. Tumawa ako noon, sabi ko sa sarili ko, na mga kwento lang iyon para takutin ang mga bata. Pero ngayong gabi, habang nakaupo ako rito, parang may bigat sa dibdib ko. Ang lamparang gaas ay nagbibigay ng malabong liwanag, at ang mga anino sa paligid ay parang gumagalaw kapag hindi ako direktang tumitingin. Hinawakan ko ang anting-anting na nakasabit sa leeg ko, isang maliit na krus na gawa sa pilak, na may nakakabit na pulang sinulid. Regalo ito ni Nanay Lita noong ika-18 kaarawan ko. Para sa proteksyon, sabi niya. Pero hindi niya kailanman ipinaliwanag kung laban saan. Biglang tumigil ang mga kuliglig. Ang katahimikan ay parang biglang sumakal sa paligid. Walang hangin, walang galaw, pero ang lamig sa balat ko ay lalong lumakas. Napatingin ako sa direksyon ng balete, kahit na hindi ko ito kita mula rito. Malayo ito, nasa dulo ng barangay, pero parang naririnig ko ang mga dahon nito na gumagalaw kahit walang ihip ng hangin. At doon ko narinig isang mahinang tunog, parang unggol mula sa lalamunan ng isang hayop, malalim, mabagal, at parang may galit. Hindi totoo yon, Maria, matanda ka na, bulong ko sa sarili ko, pero ang boses ko ay nanginginig. Sinubukan kong tumawa, pero ang tunog ay parang naputol sa lalamunan ko. Hinintay ko ang mga kuliglig na magsimulang muli, pero wala. Katahimikan lang. At ang ungol na iyon, narinig ko ulit. Mas malapit na ngayon. Tumayo ako, mabilis, at hinawakan ang anting-anting ko. Ang kawayang bangko ay umuga ng bahagya sa biglang pagtayo ko, at ang tunog nito ay parang masyadong malakas sa katahimikan ng gabi. "Umuwi na, Maria," sabi ko sa sarili ko. "Wala kang dapat ikatakot." Pero habang naglalakad ako papunta sa pintuan ng bahay kubo, ang bigat sa dibdib ko ay lalong lumakas. Parang may humihila sa akin pabalik, parang may nagsasabi na, "Huwag akong pumasok." Ang amoy ng sampagita ay biglang naglaho, at ang hangin ay naging mabaho. Parang amoy ng lupa pagkatapos ng ulan, pero may halong kakaiba, parang panis na dugo. Napahinto ako. Ang kamay ko ay nasa hawakan na ng pintuan. Doon ko narinig ang tunog. Isang mahinang katok, parang kuko na tumatama sa kahoy. Rhythmic, tuloy-tuloy, at dahan-dahan. Tumalikod ako, pero wala akong makita sa dilim.
Ang lampara ay nagbibigay ng kaunting liwanag, pero ang mga anino ay parang buhay, gumagalaw sa mga sulok ng paningin ko. "Sino yan?" Sigaw ko, pero ang boses ko ay basag, parang hindi akin. Walang sumagot. Pero ang katok ay lumakas, mas mabilis, at ngayon ay parang nanggagaling na ito mula sa likod ko. Hinawakan ko ang anting-anting ko ng mahigpit, at naramdaman ko ang init nito sa palad ko. "Nanay Lita," bulong ko, parang dasal, pero walang sagot. Ang katok ay naroon pa rin, at ngayon ay parang nasa mismong likod ko na ito. Parang may huminga sa batok ko. "Maria," isang boses ang bumulong mula sa dilim. Napatigil ang katok, pero ang lamig sa batok ko ay parang may huminga doon. Malamig at mabigat. Napaharap ako, mabilis, pero wala akong makita kundi ang malabong hugis ng balete sa malayo, na parang nakatayo sa gitna ng dilim. Ang mga alitap-tap ay nawala na, at ang katahimikan ay parang kumapal, na parang may hinintay ang gabi. "Kung sino ka man, huwag kang magtago!" Sigaw ko, habang hinigpitan ko ang hawak sa anting-anting ko. Ang pilak ay mainit sa palad ko, pero ang pulang sinulid ay parang nagyelo. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw, pero walang sumagot. Walang tunog, kahit ang mga kuliglig ay hindi na muling umawit. Parang buhay ang hangin, na may kakaibang enerhiya, parang may humihila sa akin pabalik sa dilim. Natakot ako, at hindi ko alam kung bakit. Mabilis akong tumakbo pabalik sa bahay kubo, halos matisod sa kawayang hagdan. Isinara ko ang pinto at nilock ito, kahit alam ko na ang manipis na kahoy ay hindi sapat kung may gustong pumasok. Sa loob, ang lamparang gaas ay nagbibigay ng malabong liwanag, at ang mga anino sa dingding ay parang mga kamay na umaabot sa akin. Umupo ako sa sahig, malapit sa altar ng Santo Niño, at hinintay na kumalma ang tibok ng puso ko. Sinubukan ko alalahanin ang hapunan kanina, ang sinigang na baboy ni Nanay Lita. Ang amoy ng sampalok at ang init ng sabaw ay parang nagbibigay ng haplos sa kaluluwa ko. "Kain ka pa, Maria," sabi niya kanina, habang inilalapag ang plato sa harap ko. "Kailangan mo ng lakas." Ngumiti siya, pero may kakaiba sa mata niya, parang may alam siyang hindi niya sinasabi. Ngayon, habang nakaupo ako rito, ang alaala ng ngiti niya ay parang lalong nagpapalakas ng takot ko. Pero ang ginhawa mula sa alaala ay biglang nawala nang may naamoy ako. Isang amoy na parang nabubulok na prutas, matamis pero masangsang, na parang dala ng hangin mula sa labas. "Parang may nabubulok sa labas," bulong ko, habang ang puso ko ay muling bumilis. Lumapit ako sa dingding ng kawayan at sumilip sa maliit na siwang. Inaasahan ko na baka pusa lang o aso na nagtatapon ng basura, pero ang nakita ko ay iba. May gumalaw sa dilim, matangkad, nakayuko, at masyadong mabilis para sa tao. Nawala ito sa likod ng mga puno ng saging. Pero ang galaw, nito ay parang hindi natural, parang hinila ng hangin. Ang mga kwento ni Nanay Lita ay biglang bumalik sa isip ko. "Ang aswang Maria," sabi niya minsan, habang naglilinis ng isang lumang salamin. "Hindi mo sila makikilala sa araw. Ngumingiti sila, kausap mo sila, pero sa gabi, nagbabago ang anyo nila. Kaya nga kailangan mo ng anting-anting." Hinawakan ko ang krus sa leeg ko, at naramdaman ko ang bigat nito. Hindi totoo yan, paulit-ulit ko sa sarili ko. Pero ang boses ko ay nanginginig, parang hindi naniniwala sa sarili. Nagpasya akong tingnan si Nanay Lita. Tahimik akong lumakad papunta sa kuwarto niya at narinig ko ang mahinang hilik niya. Natutulog siya, payapa, pero ang mukha niya ay mukhang pagod, parang hinintay ng mga tao ang katawan niya. Ang manipis na kumot ay nakapatong sa dibdib niya, at ang maliit na kandila sa tabi ng kama niya ay malapit ng maubos. "Tulog ka lang?" "Nanay," bulong ko, pero hindi ko alam kung sinasabi ko iyon para sa kanya o para sa sarili ko. Bumalik ako sa sala, kinuha ang kutsilyo sa kusina, at umupo malapit sa bintana. Hindi ako makakatulog. Hindi ngayon. Ang gabi ay parang masyadong mahaba, at ang bawat tunog, ang pag-uga ng kawayan, ang pagtulo ng kandila,
ay parang masyadong malakas. Hinintay ko na muling marinig ang mga kuliglig. Pero wala pa rin. Ang katahimikan ay parang lason, dahan-dahang kumakalat. At doon, sa gitna ng katahimikan, narinig ko ito. Isang mahinang boses mula sa labas ng bintana. "Maria, tulong." Parang boses ni Kuya Jun, ang pinsan ko na dapat nasa bayan ngayon. Ang puso ko ay parang tumigil. "Kuya Jun, ikaw ba yan?" Sigaw ko, pero ang boses ay muling nagsalita. Pareho lang, walang emosyon. "Maria, tulong." Ang mga salita ay masyadong perpekto, masyadong walang buhay. Alam ko na hindi si Kuya Jun iyon, hindi siya. Pero ang boses ay patuloy, paulit-ulit, parang sirang plaka. "Maria, tulong." Ang boses ay lumakas, parang kumakalmot sa utak ko, paulit-ulit hanggang pakiramdam ko ay sasabog ang dibdib ko. Hawak ko ang kutsilyo, pero nanginginig ang mga kamay ko at ang talim ay parang walang silbi laban sa kung anumang nasa labas. Ang boses ni Kuya Jun, o ang bagay na nagpapanggap bilang siya, ay nagbago. Hindi na ito ang pamilyar na tono ng pinsan ko na laging tumutulong sa sari-sari store. Ngayon, ito ay mas malalim, parang hinila mula sa ilalim ng lupa. "Maria, buksan mo to, kailangan ko ng tulong." Sigaw nito, at kasabay noon ay ang malakas na katok sa pinto. Ang bawat hampas ay parang tumatama sa puso ko. "Huwag kang maniniwala sa boses sa gabi. Hindi lahat tao," ang sabi ni Nanay Lita noon, habang hinahabi ang banig sa ilalim ng puno ng mangga. Ang mga salita niya ay parang nakaukit sa isip ko, at ngayon, habang nakatayo ako sa loob ng bahay kubo, pakiramdam ko ay siya ang nasa tabi ko, binubulong ang babala. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana, hinila ang manipis na tabing, pero wala akong makita kundi ang itim na gabi. Ang balete, sa malayo ay parang isang higanting anino, nakatayo, naghihintay. Biglang tumigil ang katok, pero ang katahimikan ay mas nakakatakot. Isang tunog ang pumalit, isang basang tunog, parang karne na nahulog sa putik. "Ano yon?" Bulong ko. Halos hindi ko marinig ang sarili ko dahil sa bilis ng hininga ko. Ang amoy ng nabubulok ay lumakas, parang hinila ng hangin papasok sa bahay. Matamis ito, pero may kasamang baho ng dugo, ng laman na iniwan sa araw. Napahawak ako sa anting-anting ko, at ang pilak ay parang uminit sa palad ko, na parang sinusunog ang balat ko. Mabilis akong kumuha ng isa pang lamparang gaas mula sa altar ng Santo Niño. Sinindihan ko ito, pero ang apoy ay parang natatakot, din kumikibot, nagwawala, kahit walang hangin sa loob ng bahay. Sinubukan kong magdasal. "Ama namin," bulong ko, pero ang mga salita ay parang natigil sa lalamunan ko, parang may humihila nito pabalik. Gusto kong gisingin si Nanay Lita, pero natakot ako. Paano kung ang pag-alis ko sa sala ay magbigay ng pagkakataon sa kung anumang nasa labas? Naalala ko ang mga araw noong bata pa ako, tumatakbo sa mga palayan kasama si Kuya Jun. Walang pakialam, walang takot, hanggang isang gabi, noong 10 taong gulang ako. Habang naglalaro kami ng taguan, nakita ko ang isang anino sa balete. Hindi tao, hindi hayop, pero may hugis na parang hinintay ako. Baka imagination ko lang yon, sabi ko sa sarili ko ngayon, pero ang alaala ay parang lason, kumakalat sa isip ko. At doon, bumalik ang boses. Pero ngayon, mas malambot ito. Parang hinintay na susundin ko. "Maria, labas ka na. Safe ka sa akin." Ang boses ni Kuya Jun, pero mali. Parang hinila ang mga salita. Parang galing sa isang bagay na hindi alam kung paano maging tao. Ang lamig sa loob ng bahay ay lumakas, at ang apoy ng lampara ay biglang humina, halos mamatay. "Huwag kang lalabas, Maria," bulong ko sa sarili ko, paulit-ulit, parang mantra. Naalala ko ang mga bilin ni Nanay Lita, asin, bawang, tubig na benditado. Mabilis akong tumakbo sa kusina, kinuha ang lalagyan ng asin, at hinagis ko ito sa pinto, sa sahig, kahit sa bintana. "Huwag kang makakapasok," bulong ko, habang ang kamay ko ay nanginginig.
Narinig ko ang mga yabag sa labas. Mabagal, sinadya, parang may naglalakad sa paligid ng bahay. Ang tunog ng dumi na kinakaladkad ay parang kumakalmot sa puso ko. Pero biglang tumigil ang mga yabag. At doon ko narinig, isang mahinang tawa, mababa, parang galing sa lalamunan ng isang bagay na hindi tao. Ang tawa ay tumagos sa balat ko at naramdaman ko ang lamig na bumalot sa buong katawan ko. Pero ang tawa ay biglang nawala at ang katahimikan na sumunod ay mas nakakatakot. Parang may galit ang hangin, isang bigat na nararamdaman ko sa balat ko, sa dibdib ko. At doon ko narinig, isang kalmot sa bubong, mabagal, sinadya, parang kuko ng hayop na dahan-dahang hinila sa nipa. Hindi ito totoo, bulong ko, habang hinigpitan ko ang hawak sa kutsilyo at sa anting-anting ko. Ang mga mata ko ay napatingala sa kisame. Pero wala akong makita kundi ang mga anino ng kawayan na parang gumagalaw sa ilalim ng malabong liwanag ng lampara. Ang kalmot ay lumakas, rhythmic, parang nangasar. Parang may bagay doon sa itaas, nakaupo, naghihintay. Naramdaman ko ang bigat ng bubong, ang mga kawayan ay umuuga ng bahagya, at ang tunog ay parang sumasayaw sa takot ko. Naalala ko ang mga kwento ni Nanay Lita tungkol sa aswang. Kung paano ito umaakyat sa mga bubong, nakikinig sa mga boses sa loob, hinintay ang tamang oras para umatake. Kapag mahina ka, dun sila lalapit, sabi niya minsan, habang naghahanda ng bawang at asin para sa altar. Kailangan mong maging matapang, Maria. Kung lalaban ako, kailangan ko ng plano. Bulong ko, halos hindi ko marinig ang sarili ko. Mabilis akong lumapit sa altar ng Santo Niño. Kinuha ang maliit na bote ng tubig na benditado na laging iniiwan ni Nanay Lita doon. Pinuksan ko ito at winisikan ko ang mga dingding, ang pinto, kahit ang bintana. Huwag kang makakapasok. Dasal ko habang ang kamay ko ay nanginginig. Ang kalmot sa bubong ay biglang tumigil, pero ang katahimikan ay hindi nagbigay ng ginhawa. Sa halip, narinig ko ang isang mahinang himig, parang oyayi, mula sa itaas. Maria, tulog na? Ang boses ay matamis, pero may lason, parang hinintay, nasusuko ako. Pero ang boses na iyon, hindi na si Kuya Jun. Ito ay ang boses ko. Ang sarili kong boses pero mali. Parang hinila mula sa isang bagay na hindi ako. Ang mga tuhod ko ay nanginig. Pero pinilit ko ang sarili kong tumayo. Hindi ako matatakot, bulong ko. Pero ang mga salita ay parang walang lakas. Naalala ko ang mga araw sa barangay, ang pag-aayos ng sari-sari store, ang tawanan kasama si Aling Nena habang nagbibilang ng sukli, ang amoy ng adobo na niluluto ni Nanay Lita. Pero ang mga alaala na yon ay parang malayo na. Nilamon ng takot na bumabalot sa akin ngayon. Tiningnan ko ang linya ng asin sa pinto. Nandoon pa rin, hindi nagalaw. Kung aswang to, bakit ako hinintay nito? Tanong ko sa sarili ko, habang ang isip ko ay naglalaro ng mga posibilidad. Bakit ako? Bakit ngayon? Ang himig sa bubong ay lumakas, at ngayon ay parang bumabalot sa buong bahay. Parang ang mga dingding mismo ang umaawit. Ang lamparang gaas ay biglang kumibot, at sa isang iglap namatay ito. Dilim ang bumalot sa akin, at ang katahimikan ay parang sumakal sa leeg ko. Kinapa ko ang posporo sa bulsa ko, nanginginig ang mga daliri ko. Huwag kang matakot, Maria, bulong ko sa sarili ko, habang sinisindihan ko ang posporo. Ang maliit na apoy ay nagbigay ng kaunting liwanag, pero ang nakita ko ay ang walang laman na sala, ang mga kawayang dingding, ang altar, ang upuan ni Nanay Lita. Walang ibang tao, walang anino, pero bago pa ako makahinga ng maluwag, narinig ko ang isang malakas na kalabog sa labas, parang isang mabigat na bagay na bumagsak mula sa bubong. Basang-basang tunog, parang karne na nahulog sa putik. Ang puso ko ay halos tumalon mula sa dibdib ko. Hinawakan ko ang bote ng tubig na benditado. Handa na itong iwaksi kung kinakailangan. Pero ang katahimikan na sumunod ay mas nakakatakot kaysa sa anumang tunog. Walang himig, walang yabag, walang tawa. Parang hinintay ng gabi ang susunod, kung galaw,
Ang katahimikan ay parang tumitimbang sa mga tainga ko. Mabigat, parang may sariling buhay. Hawak ko pa rin ang posporo, pero ang apoy nito ay malapit ng mamatay at ang lamig sa paligid ay parang kumakapit sa balat ko. Biglang may katok sa pinto, 3 mabagal, sinadyang tunog na parang sinasadya upang sirain ang katahimikan. Natigilan ako, ang posporo ay halos nahulog mula sa kamay ko. "Sino yan?" Sigaw ko, pero basag ang boses ko, parang hindi akin. Walang sumagot. Ang katok ay muling narinig, pareho pa rin. Mabagal, matiyaga, parang alam ng nasa labas na wala akong takas. Ang dilim sa loob ng bahay ay parang buhay, dumadampi sa balat ko, at ang bawat paghinga ko ay parang masyadong malakas. Mabilis akong lumapit sa lamparang gaas. Sinindihan ko ito ulit. Pero ang liwanag nito ay mahina, halos hindi umabot sa mga dingding ng kawayan. Kung aswang to, bakit nag-aantay? Bulong ko, habang ang isip ko ay naglalaro ng mga kwento ni Nanay Lita. "Huwag mong buksan ang pinto sa gabi, Maria, kahit sino pa ang tumawag," sabi niya minsan, habang hinahabi ang banig. Hindi lahat ng boses ay tao. Ang katok ay narinig ko ulit, pero ngayon ay parang may pagbabago, parang mas malapit, mas tao. Pero alam ko, sa loob-loob ko, na hindi iyon totoo. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana, hinila ang manipis na tabing at sumilip sa mga siwang. Sa malabong liwanag ng buwan, nakita ko ang isang figura. Matangkad, masyadong payat, at ang ulo nito ay nakatagilid sa paraang hindi natural. "Hindi yan si Kuya Jun," bulong ko, habang ang puso ko ay parang lumubog sa tiyan ko. Hindi, ito gumalaw, pero ang anino nito sa lupa ay mahaba, matalim, parang hindi kabilang sa mundo. Hinawakan ko ang bote ng tubig na benditado, basa ang mga palad ko sa pawis. Naalala ko ang mga gabi noong bata pa ako. Kapag may bagyo, sumisiksik ako sa ilalim ng banig ni Nanay Lita. Ang amoy ng kanyang lumang kumot at ang init ng katawan niya ay parang sapat na para protektahan ako. Pero ngayon, wala na ang ginhawang iyon. Ang bahay kubo ay parang masyadong maliit, masyadong mahina laban sa kung anumang nasa labas. Biglang tumigil ang katok. Ang figura ay humakbang palapit, at kahit hindi ko makita ang mukha nito, naramdaman ko ang bigat ng presensya nito. "Maria, kailangan ko ng tulong," sabi nito. At ang boses ay akin, ang sarili kong boses. Pero may gutom sa tono, parang hinintay na susuko ako. Mabilis akong kumuha ng asin mula sa lalagyan at winisikan ito sa pinto, sa sahig, habang nagdadasal. "Ama namin na nasa langit," pero ang mga salita ay parang natigil sa lalamunan ko, parang may humihila nito pabalik. Ang hangin sa loob ng bahay ay biglang naging mabigat, parang tumitimbang sa balikat ko. Napatingin ako sa anino ng figura sa labas at doon ko nakita sa isang iglap. Parang may pakpak ito, manipis at parang balat, kumikibot sa dilim. "Hindi ka makakapasok," sabi ko, pilit na pinapakita ang tapang, kahit ang boses ko ay nanginginig. Sa mga siwang ng dingding, nakita ko ang unti-unting pagliwanag. Ng langit, malapit na ang bukang liwayway. Ang figura ay parang natigilan, parang naramdaman ang paparating na araw. Pero bago pa ako makahinga ng maluwag, narinig ko ang isang mahinang sutsot, mababa at malalim, parang galing sa lalamunan ng isang bagay na hindi kailanman naging tao. Ang tunog ay unti-unting nawala, kasabay ng pagdampi ng unang sinag ng araw sa mga siwang ng bintana. Pero kahit may liwanag na, mali pa rin ang pakiramdam ng hangin. Mabigat, parang puno ng galit na hindi nawawala kahit umaga na. Hawak ko pa rin ang bote ng tubig na benditado. Ang mga daliri ko ay puti na sa sobrang higpit ng hawak. At nakatingin ako sa pinto kung saan tumigil ang mga katok. Bakit parang naririnig ko pa rin siya? Bulong ko. Halos hindi ko marinig ang sarili ko dahil sa lakas ng tibok ng puso ko. Wala na ang figura sa labas. At least, hindi ko na ito nakikita. Pero ang pakiramdam na may nakatitig pa rin, naghihintay, ay hindi nawawala. Para bang nakaupo ito sa isang sulok ng isip ko, hinintay ang tamang oras.
Dahan-dahan akong lumakad papunta sa kwarto ni Nanay Lita. Natutulog pa rin siya, ang kanyang payat na dibdib ay umaangat at bumabagsak sa mahinang paghinga. Ang makita siyang payapa ay nagbigay ng kaunting ginhawa, pero saglit lang iyon. Naalala ko ang mga kwento niya tungkol sa mga aswang na nagtatago kahit sa liwanag ng araw. Minsan, "Maria," sabi niya noon, habang nagpuputol ng bawang, "ang mga hinintay mo ang hindi mo inaasahan, ang kapitbahay na laging nakangiti, ang kaibigan na laging nandyan, sila pa ang maaaring hindi totoong tao." Ang mga salita niya ay parang lason ngayon, kumakalat sa isip ko. Kung totoo yon, sino kaya yon? Bulong ko, habang iniisip ko ang mga mukha sa palengke. Si Aling Rosa, ang albularyo na laging may dalang mga damo at kandila. O kahit si Kuya Jun, na dapat nasa bayan ngayon. Napailing ako, nahihiya sa sarili ko dahil pinagdududahan ko sila. Pero ang duda ay parang hindi nawawala. Parang may humihila sa isip ko. Napatingin ako sa lamparang gaas. Kumikibot na naman ito. Parang natatakot din. At doon ko napansin, ang linya ng asin sa pinto ay nagulo. Parang may dumaan doon, hinawi ng isang bagay na hindi ko nakita. Hindi pwede, bulong ko, habang ang tiyan ko ay parang bumaliktad. Mabilis akong kumuha ng walis at muling naglagay ng asin, mas makapal. Ngayon, habang nagdadasal ako ng tahimik, "Huwag kang makakapasok," paulit-ulit ko. Pero ang boses ko ay parang nawawalan na ng lakas. Sa labas, narinig ko ang barangay na unti-unting gumigising. Ang mga manok ay tumitilaok at ang mga bata ay nagtatawanan habang tumatakbo sa maalikabok na daan. Pero ang lahat ng ito ay parang maskara lang, parang hindi totoo. Lumakad ako papunta sa beranda at ang init ng umaga ay dumampi sa balat ko. Pero parang walang laman ang init na yon. Nakita ko si Aling Nena, ang kapitbahay, na kumaway mula sa kabilang bahay. "Maria, ang aga mo naman," sigaw niya. Pero ang ngiti niya ay masyadong malawak at ang mga mata niya ay parang masyadong matalim. Ang boses niya ay parang may nagtatago, parang may lihim. Pilit akong ngumiti, hinawakan ang anting-anting ko na parang ang tanging bagay na nagbibigay sa akin ng lakas. Sa malayo, nakita ko ang balete. Ang mga ugat nito ay parang mga daliri na humuhukay sa lupa, madilim at baluktot. Napagpasyahan ko na puntahan si Aling Rosa ngayong araw. Siya ang makakaalam kung ano ang gagawin. Alam ko na siya ang tanging pag-asa ko. Pero bago pa ako makabalik sa loob, narinig ko ito. Isang mahinang tunog mula sa kakahuyan ng saging. Parang basang tunog ng buto na nabali. Ang tunog ay tumigil sa mga tainga ko. Matalim at sinadya, na parang isang babala. Natigilan ako. Ang mga paa ko ay parang nadikit sa lupa at ang mga mata ko ay hindi maalis sa kakahuyan ng saging. Ang puso ko ay bumilis, parang tatakas mula sa dibdib ko. "Hindi ko kaya ito mag-isa," bulong ko, habang napagpasyahan ko na kailangan ko na talaga ng tulong ni Aling Rosa. Mabilis akong bumalik sa loob ng bahay, kinuha ang isang maliit na supot mula sa ilalim ng altar ni Nanay Lita. Inilagay ko rito ang ilang piraso ng bawang, isang dakot ng asin, at ang bote ng tubig na benditado. Ang bawat galaw ko ay mabilis, pero ang mga kamay ko ay nanginginig. Parang alam nila ang panganib na hinintay ko sa labas. Paglabas ko ng bahay, ang barangay ay parang buhay na, pero mali ang pakiramdam. Ang mga aso ay tumatahol ng walang tigil, hindi tulad ng dati na tahol lang kapag may dumadaan. Ang hangin ay may bahid ng amoy ng nabubulok, katulad noong gabi, parang may iniwan na laman sa ilalim ng araw. Nagmadali akong maglakad sa maalikabok na daan, dumadaan sa mga sari-sari, store na nagsisimula ng magbukas. Ang mga bata ay naglalaro ng taguan sa gilid ng daan at isa sa kanila ay sumigaw, "Maria, saan ka pupunta?" Pero hindi ako sumagot. Ang mga mata ko ay nakatuon sa daan patungo sa kubo ni Aling Rosa, sa dulo ng barangay, malapit sa kakahuyan. Habang naglalakad, bumalik sa isip ko ang mga alaala ng mga ritual ni Aling Rosa. Ang usok mula sa sinunog na damo ang kanyang mga bulong sa ilalim ng buwan, ang mga kandilang nakapalibot sa kanyang kubo.
Si Nanay Lita ay laging nagtitiwala sa kanya. Sinasabi na si Aling Rosa ang tanging makakapigil sa mga espiritu. Pero si Kuya Jun, palagi niyang pinagtatawanan ito. "Mangkukulam yan, Maria," sabi niya minsan, habang kumakain kami ng suman. Baka siya pa ang aswang. Tumawa siya noon, pero ngayon, ang mga salita niya ay parang babala na tumagos sa puso ko. Ang kakahuyan ng saging ay lalong lumapit habang naglalakad ako, at ang mga dahon nito ay parang gumagalaw kahit walang hangin. "Huwag kang tumingin, Maria," bulong ko sa sarili ko, pero ang mga mata ko ay hindi sumunod. Nakita ko ang isang, mabilis tumatakbo sa pagitan ng mga puno, parang hinila ng dilim. Ang anting-anting ko sa dibdib ay biglang uminit. Parang sinusunog ang balat ko, at binilisan ko ang lakad ko. "Kung nandyan ka, huwag kang lalapit." Sigaw ko, pero ang boses ko ay nanginginig, parang walang lakas. Biglang tumigil ang galaw, ng mga dahon, pero ang pakiramdam na may nakatitig ay lalong lumakas. Mabigat, hindi kumukurap, ang bawat hakbang ko ay parang laban, parang may humihila sa akin pabalik. Sa wakas, nakita ko ang kubo ni Aling Rosa. Ang mga dingding nito ay puno ng tuyong damo at kakaibang mga talisman, mga bagay na hindi ko nauunawaan pero palaging nagbibigay ng kaba. Kinatok ko ang pinto, nanginginig ang mga kamay ko. "Aling Rosa, kailangan ko ng tulong?" Sigaw ko, habang ang puso ko ay parang sasabog. Dahan-dahang bumukas ang pinto at lumitaw ang mukha ni Aling Rosa, kalmado. Pero ang mga mata niya ay parang tumagos sa kaluluwa ko. "Maria, alam ko kung bakit ka nandito," sabi niya. Mababa ang boses, parang may alam siyang hindi ko pa nalalaman. Bago pa ako makapagsalita, isang matalim na sigaw ang pumutol sa hangin mula sa kakahuyan ng saging sa likod ko. Ang tunog ay tumagos sa tainga ko. Hilaw at parang galing sa tao. Na para bang hinintay ko itong marinig pero natatakot akong mangyari. Napaharap ako, ang puso ko ay nasa lalamunan ko. Pero bago pa ako makahakbang, hinawakan ni Aling Rosa ang braso ko. Napakalakas ng kanyang kapit kahit na matanda na siya. "Huwag kang tumingin, Maria," sutsot niya, habang hinila ako papasok sa kanyang kubo. Ang hangin sa loob ay mabigat, puno ng amoy ng sinunog na dahon at langis ng niyog na parang bumabalot sa akin. "Ano yon? Sino yon?" Tanong ko, nanginginig ang boses ko. Isinara ni Aling Rosa ang pinto at narinig ko ang kanyang mahinang pagbulong ng dasal, mga salitang hindi ko naintindihan. Ang loob ng kubo niya ay puno ng mga bagay, mga bote ng kakaibang likido, mga buto na nakatali sa sinulid, at mga hinabing anting-anting na nakasabit sa dingding. Ang mga pader ay may mantsa ng usok, parang nagkwento ng mga ritual na ginawa rito. "May naglalaro sa gabi, Maria," sabi niya, habang ang mga mata niya ay parang tumagos sa akin na para bang may nakikita siyang hindi ko alam. Hindi ko napigilan. Kinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang katok sa pinto, ang boses na parang si Kuya Jun pero hindi, ang anino sa kakahuyan na masyadong mabilis para sa tao. "Parang aswang, Aling Rosa," bulong ko, habang hinigpitan ko ang hawak sa anting-anting ko. Ang pilak ay mainit sa palad ko, pero ang init na iyon ay parang hindi sapat. Tumango siya, walang gulat sa mukha niya, na para bang inaasahan niya na ang mga salitang iyon. Kinuha niya ang isang maliit na supot mula sa kanyang mesa, puno ng abo at asin, at inabot ito sa akin. "Ilagay mo to sa paligid ng bahay mo," sabi niya, mababa ang boses. "Pero hindi sapat yan. Kailangan natin ng ritual." Ang salita niyang ritual ay parang tumama sa dibdib ko. Naalala ko ang babala ni Nanay Lita tungkol sa mga ritual, mapanganib kung mali ang gawin. "Paano kung mali tayo?" Tanong ko, halos hindi ko marinig ang sarili ko. Ang mga mata ni Aling Rosa ay dumilim, parang nagtago ng isang lihim. "Kung mali tayo, ikaw ang susunod," sabi niya, at ang mga salita niya ay parang yelo sa dugo ko. Nagsimula siyang maghanda, sinindihan ang mga kandila sa altar, at nagsimulang magbulong ng mga salita sa wikang hindi ko alam, parang kanta.
pero puno ng bigat. Ang usok mula sa mga kandila ay umikot sa loob ng kubo at ang bawat paghinga ko ay parang lalong nagpapabigat sa dibdib ko. Habang tinitingnan ko siya, naalala ko si Kuya Jun. Nasa bayan siya, pero paano kung ang sigaw na, yun ay sa kanya? Kuya Jun, nasaan ka na? Bulong ko habang ang guilt ay unti-unting kumakalat sa isip ko. Bakit hindi ko siya hinintay? Bakit hindi ko sinigurado na ligtas siya? Biglang tumigil si Aling Rosa sa pagbulong at napansin ko ang bahagyang panginginig ng mga kamay niya. Hindi lang isa ang aswang dito, bulong niya, at ang mga salita niya ay parang hinila ang lupa mula sa ilalim ko. Napatingin ako sa kanya, pero bago pa ako makapagsalita, itinuro niya ang isang maliit na salamin sa kanyang altar. Ang ibabaw nito ay maulap, parang natakpan ng manipis na hamog. Tingnan mo, sabi niya, at ang boses niya ay parang isang utos na hindi ko kayang labanan. Nagdalawang isip ako. Ang takot ay parang kumakapit sa bawat buto ko, pero dahan-dahan akong lumapit. Hinawakan ko ang anting-anting ko, at ang init nito ay parang nagbibigay ng kaunting tapang. Sumilip ako sa salamin, at sa una, ang nakita ko ay ang sarili ko lang. Pagod, natatakot, ang mga mata ko ay puno ng kaba. Pero sa isang iglap, ang mga mata ko sa salamin ay parang kumurap. Hindi akin ang galaw na iyon, parang may ibang bagay ang nakatitig pabalik sa akin. Ang refleksyon ko ay nakatitig, pero mali. Masyadong matalim ang mga mata, parang gutom na gutom, parang hindi ako. Napaatras ako, napasinghap, habang ang mga kamay ko ay nanginginig na hinawakan ang mukha ko. Inaasahan na maramdaman ang mga kuko o kaliskis. Ano yon? Bakit ganun ang mukha ko? Sigaw ko, habang ang boses ko ay parang basag na salamin. Ang mga bulong ni Aling Rosa ay lumakas. Isang tuloy-tuloy na himig na parang sinusubukang pakikalmahan ang kaguluhan sa isip ko. Hinawakan niya ang mga balikat ko, mahigpit, at ang mga mata niya ay parang apoy. Huwag kang matakot, Maria. Hindi, ikaw yon, pero malapit na siya, sabi niya. At ang mga salita niya ay parang yelo na tumagos sa balat ko. Napatingin ako ulit sa salamin, at ang ibabaw nito ay parang gumalaw, parang tubig na hinawakan ng hangin. Sa isang iglap, nakita ko isang anino sa likod ng refleksyon ko na may mga pakpak na kumikibot, manipis at parang balat ng hayop. Ang anting-anting ko ay biglang uminit, parang sinusunog ang dibdib ko. Pero hinawakan ko ito ng mahigpit, nagdadasal na sapat ito para protektahan ako. Si Aling Rosa ay kumuha ng abo mula sa isang lalagyan at winisikan ito sa paligid ko habang bumubulong ng mga salitang hindi ko naintindihan. Kailangan nating malaman kung sino ang hinintay niya, sabi niya, at alam ko na ang aswang ang tinutukoy niya. Ang isip ko ay bumalik sa barangay. Si Nanay Lita na nag-iisa sa bahay, si Kuya Jun na nawawala, at ang mga kapitbahay na ang ngiti ay parang hindi tama. Paano natin malalaman? Tanong ko, basag ang boses ko. Parang anumang oras ay iiyak na ako. Inabot niya sa akin ang isang maliit na kutsilyo. Ang talim nito ay puno ng mga nakaukit na simbolo na hindi ko kilala. Dugo mo ang susi, sabi niya, habang itinuro ang isang mangkok na puno ng langis at damo sa altar. Ang tiyan ko ay parang bumaliktad. Dugo? Bakit? Tanong ko, nanginginig ang boses pero hindi siya sumagot. Ang mga bulong niya ay lalong naging mabilis, parang hinintay ang isang bagay na darating. Sa kabila ng takot, hinintay ko ang sarili ko na gumalaw. Pinutol ko ang daliri ko gamit ang kutsilyo at isang patak ng dugo ang bumagsak sa mangkok. Ang langis ay biglang umikot, naging itim, at isang mahinang ungol ang narinig mula sa kung saan, parang galing sa hangin mismo. Nandito na siya, bulong ni Aling Rosa. At ang mukha niya ay biglang namutla, na para bang nakita niya ang hinintay natin. Gusto kong tumakbo, magtago, pero ang hangin sa kubo ay parang naging makapal, parang hinintay akong pigilan. Ang mga alaala ng bata pa ako ay bumalik. Ang mga kwento ni Nanay Lita tungkol sa balete, ang gabi na nakita ko ang mga mata sa dilim, nakatitig mula sa mga sanga. Hindi ko kaya to, iyak ko. Habang ang mga luha ay tumulo sa pisngi ko.
Pero ang tingin ni Aling Rosa ay tumigas. "Kaya mo, Maria. Ikaw ang hinintay niya," sabi niya. At ang mga salita niya ay parang hinila ang lupa mula sa ilalim. Kung bago pa ako makapagtanong kung bakit, ang mga kandila sa altar ay biglang kumibot at namatay, at ang kubo ay nilamon ng dilim. Ang dilim ay parang buhay, bumabalot sa amin, at isang malamig na tawa ang umalingaw-ngaw mula sa mga dingding. Hinigpitan ni Aling Rosa ang hawak sa kamay ko. Parang ang kapit niya ang tanging nagbibigay sa akin ng dahilan para hindi tumakbo. "Huwag kang bibitaw, Maria," bulong niya. At kahit natatakot ang mga mata niya, matatag ang boses niya, parang hinintay ang laban na ito. Ang tawa ay lumakas, umiikot sa paligid namin, at naramdaman ko ito. Parang gutom na dumadampi sa balat ko, parang may hinintay na kainin ako mula sa loob. "Bakit ako, Aling Rosa?" Sigaw ko, nanginginig ang boses ko. Pero hindi siya sumagot. Sa halip, lalong bumilis ang kanyang mga bulong, mga salitang matatalas at sinaunang parang galing sa ibang panahon. Ang hangin ay parang nanginginig at biglang sumiklab ang mangkok ng langis sa altar na nagbigay ng isang maputlang berdeng liwanag. Sa ilalim ng liwanag na iyon, nakita ko isang anino sa dingding, matangkad at baluktot na may mga matang nagniningas ng pula. "Hindi yan tao," bulong ko. Habang ang puso ko ay parang sasabog sa sobrang bilis ng tibok. Mabilis na kumuha si Aling Rosa ng abo at winisikan ito sa paligid namin. Bumubuo ng isang bilog. "Ikaw ang hinintay niya dahil may dugo ka ng lumang lahi," sabi niya. Mababa ang boses, pero ang mga salita niya ay parang hinila ang lupa mula sa ilalim ko. Ang isip ko ay nagulo. Si Nanay Lita ay hindi kailanman nagkwento tungkol sa aming pamilya, maliban sa mga babala tungkol sa balete. "Anong lahi?" tanong ko. Pero bago pa siya makasagot, gumalaw ang anino. Ang mga kuko nito ay kumalmot sa sahig, isang tunog na tumagos sa buto ko. "Maria." Sutsot nito, gamit ang boses ko ulit. Pero ngayon ay puno ng kasakiman, parang hinintay na makuha ang kaluluwa ko. Hinawakan ko ang kutsilyo, ang dugo ko ay patuloy na tumutulo mula sa hiwa, sa daliri ko. Biglang sumugod ang anino, pero ang bilog ng abo ay parang humawak. Nagiskap ng mga tsimbula nang tumama ito. Lalong lumakas ang mga bulong ni Aling Rosa at naramdaman ko ang isang paghila sa loob ko. Parang may gumigising sa dugo ko, isang bagay na hindi ko nauunawaan. Hindi ko alam kung paano labanan to. Sigaw ko habang ang mga luha ay tumulo. Sa pisngi ko, mainit at mabigat. Ang anino ay tumawa ulit at sa ilalim ng berdeng liwanag, mas malinaw ko itong nakita. Mga pakpak na parang balat, mga ngiping matatalas, at isang mukha na nagbabago sa pagitan ng tao at halimaw. Hindi ito isang simpleng aswang. Ito ay mas matanda, mas gutom, parang hinintay ang mga siglo para sa sandaling ito. Ang mga mata ni Aling Rosa ay nagtagpo sa akin, puno ng urgency. "Kailangan mong harapin siya, Maria, o lahat kami ang susunod," sabi niya. At ang mga salita niya ay parang hinintay na magising ang isang bagay sa loob ko. Pero bago pa ako makapagsalita, ang berdeng liwanag ay kumibot at ang anino ay parang lumakas. Ang mga mata nito ay nakatitig sa akin, naghihintay. Ang anino ay umungal, ang mga mata nito ay parang nagniningas na nakatuon sa akin, puno ng galit at gutom. Biglang itinulak ni Aling Rosa ang kutsilyo sa kamay ko, at ang boses niya ay parang utos mula sa langit. "Ngayon, Maria," sigaw niya. Nanginginig ang mga kamay ko habang hinawakan ko ang talim. Ang mga ukit dito ay parang may sariling buhay, mabigat na puno ng layunin. Ang anino ay muling sumugod. Ang mga kuko nito ay nagiskap laban sa bilog ng abo, at ang tawa nito ay naging isang ungol na parang galing sa ilalim ng lupa. "Hindi mo ako matatalo, Maria," pangaasar nito. Gamit ang boses ko, pero baluktot, puno ng karumihan na hindi ko maipaliwanag. Ang mga bulong ni Aling Rosa ay lalong bumilis, halos hindi na maunawaan, at ang berdeng apoy sa mangkok ay biglang sumiklab, nagbibigay ng liwanag na nagpapakita ng mukha ng nilalang. Bahagi nito ay tao, bahagi ay hayop, na may mga ngiping parang mga piraso ng buto. "Bakit ako? Anong
Kasalanan ko? Sigaw ko, habang ang mga luha ay tumutulo, nagpapalabo sa paningin ko. Ang mga mata ni Aling Rosa ay lumambot, pero ang boses niya ay matatag. Ang dugo mo, Maria, may lahi kang hinintay niya mula pa noong panahon ng mga ninuno. Sabi niya, at ang mga salita niya ay parang hinila ang mundo mula sa ilalim ko. Ang isip ko ay nagulo. Si Nanay Lita ay hindi kailanman nagkwento tungkol sa aming lahi, maliban sa mga babala tungkol sa balete at sa mga anino nito. Pero ngayon habang nakatayo ako rito, naalala ko ang kanyang payat na katawan na tutulog sa aming bahay at ang takot ko ay naging galit. Kung ako ang kailangan, "Mo, lumaban ka na!" Sigaw ko habang hinintay ko ang kutsilyo sa hangin. Ang anino ay umatras, sutsyot, habang ang dugo ko mula sa hiwa sa daliri ay tumulo sa sahig. Parang asido na sumisigaw sa pagdampi nito. Mabilis na winisikan ni Aling Rosa ang mas maraming abo. Pinalalakas ang bilog sa paligid namin. Patuloy, "Mo, Maria, ang dugo mo ang makakapigil sa kanya." Sigaw niya at ang boses niya ay puno ng desperasyon. Pinutol ko ang palad ko ng mas malalim, napangiwi sa sakit at itinapon ko ang dugo patungo sa anino. Ang nilalang ay sumigaw, isang tunog na nagpagitla sa buong kubo at ang anyo nito ay kumibot. Nagpapakita ng isang sulyap ng isang bagay na sinauna, parang nakakadena sa lupa ng aming barangay. Ang hangin ay uminit at ang mga dingding ng kubo ay parang nanginginig. Ang anting-anting ko sa dibdib ay parang may sariling tibok, parang ginagabayan ako. "Hindi ka mananalo," bulong ko. Habang lumapit ako sa gilid ng bilog ng abo, ang kutsilyo ay nakataas. Ang mga mata ng anino ay lumiit at sa isang iglap, sumugod ito ulit mas mabilis kaysa kanina, na para bang alam nitong nauubusan na ito ng oras. Ang mga kuko ng anino ay humaplos sa bilog ng abo at ang lupa ay biglang nayanig, parang galit ang mismong mundo. Itinaas ko ang kutsilyo, ang dugo ko ay tumutulo mula sa palad ko at ang puso ko ay parang sasabog sa sobrang bilis ng tibok. Ang anyo ng nilalang ay biglang nagbago, ang mga pakpak nito ay bumuka at ang kubo ay napuno ng amoy ng nabubulok. Isang baho na parang hinintay na sumakal sa akin. "Maria, huwag kang titigil!" Sigaw ni Aling Rosa at ang mga bulong niya ay naging desperadong pakikiusap. Parang alam niyang ito na ang huling sandali. Hinintay ko ulit ang kutsilyo at ang dugo ko ay tumalsik sa anino. Bawat patak ay parang apoy na sumusunog sa balat nito. Sumigaw ito, isang tunog na parang kumakalmot sa isip ko. Pero hindi ako umatras. "Para kay Nanay Lita, para sa baryo," bulong ko. At kahit natatakot ako, matatag ang boses ko. Parang may ibang lakas ang nagtulak sa akin. Ang anting-anting sa dibdib ko ay uminit, parang hinintay akong ituloy ang laban. Si Aling Rosa ay kumuha ng langis mula sa isang bote at ibinuhos ito sa mangkok at ang berdeng apoy ay biglang sumiklab ng mas mataas na nagpapakita ng mga aninong sumasayaw sa dingding, parang mga espiritong naghihintay. Ang ritual ay, "May bayad Maria," babala niya, at ang mukha niya ay namutla, parang nawala ang dugo sa katawan niya. Dugo para sa dugo. Ang mga salita niya ay parang hinintay na lumubog ang puso ko. Ano ang ibig niyang sabihin? Naalala ko ang barangay, ang mga batang naglalaro, ang tahimik na umaga na ngayon ay puno ng takot. "Kung kailangan ng dugo ko, ibibigay ko," sabi ko at pinutol ko ang palad ko ng mas malalim, napangiwi sa sakit. Ang anino ay nagpumiglas. Ang anyo nito ay parang lumiit. Pero ang mga mata nito ay nagniningas pa rin ng gutom. "Ako ang hinintay mo, di ba?" Pang-aasar ko habang lumapit ako sa gilid ng bilog ng abo. Ang hangin ay parang kumikibot at naramdaman ko ang isang pagbabago sa loob ko. Parang may pinto na bumukas sa mga alaala na hindi akin, mga sulyap ng mga ninuno, mga ritual sa ilalim ng buwan, at isang sumpa na nakatali sa balete. Ang mga bulong ni Aling Rosa ay biglang natigil at narinig ko ang kanyang pagubo. May dugo na tumalsik sa kanyang mga labi. "Aling Rosa, anong nangyayari?" Sigaw ko, pero hinintay niya akong ituloy, mahina ang boses. "Tapusin mo, Maria," bago siya makalabas. Ang anino ay muling sumugod.
At sa pagkakataong ito, nasira ang bahagi ng bilog ng abo. Sumigaw ako, itinulak ang kutsilyo pasulong, at ang dugo ko ay nahalo sa berdeng apoy ng langis. Ang kubo ay nayanig ng malakas, at ang sigaw ng anino ay naging isang ungol ng galit, parang hinintay na sirain ang lahat sa paligid nito. Ang ungol ay tumagos sa tainga ko, at ang berdeng apoy sa mangkok ay biglang sumabog, isang liwanag na parang hinintay akong bulagin. Napaluhod ako nang biglang bumagsak si Aling Rosa. Ang kamay niya ay nakakapit pa rin sa akin, pero ang hininga niya ay mahina, parang kandilang malapit ng mamatay. Aling Rosa, huwag kang bibitaw. Sigaw ko habang lumuluhod ako sa tabi niya. Ang mga kamay ko ay nanginginig habang hinintay ko ang mukha niya, pero ang anino ay lumaki, mas hindi na ito mukhang tao. Ang mga kuko nito ay kumakalmot sa sahig, at ang bilog ng abo ay unti-unting nasira, parang hinintay na sumuko. Ang kutsilyong puno ng dugo ko ay nanginginig sa kamay ko, at ang anting-anting ko ay parang sinusunog ang balat ko, isang init na parang hinintay akong magpatuloy. Hindi mo ako kukunin, sigaw ko, at itinapon ko ang dugo ko patungo sa nilalang. Umatras ito, sumisigaw, pero ang sirang bilog ay nagbigay daan, at ang mga mata nito ay nagniningas ng tagumpay. Hinila ko si Aling Rosa palayo, mabigat ang katawan niya, at ang mga bulong niya ay halos hindi narinig. Maria, ang balete, doon siya nagmula, sabi niya. Mahina ang boses habang itinuro ang pinto. Ang isip ko ay bumalik sa balete. Ang mga baluktot na ugat nito na laging naroon sa mga alaala ko noong bata pa ako, parang anino na hindi kailanman umalis. Kung doon ka nagmula, doon kita tatapusin. Panata ko, hilaw ang boses ko mula sa galit at takot. Kinuha ko ang supot ng abo at asin, at winisikan ko ito sa sahig, sinusubukang pigilan ang pagsulong ng anino. Ang kubo ay nayanig, ang mga bote sa altar ay nabasag, at ang hangin ay napuno ng amoy ng dugo at nabubulok. Parang hinintay na lamunin kami. Naalala ko si Nanay Lita, si Kuya June, at ang barangay na ngayon ay tahimik sa labas, parang natatakot din. Kailangan kong protektahan sila, bulong ko, habang hinila ko si Aling Rosa patungo sa pinto. Ang anino ay tumawa, isang tunog na parang nababasag na mga buto. Sayo na ang Baryo Maria, pang-aasar nito, gamit ang boses ko. Pero puno ng pangungutya, sinipa ko ang pinto at ang liwanag ng umaga ay bumaha sa loob. Pero hindi ito nagpapahina sa nilalang. Sumunod ito, ang mga pakpak nito ay kumakalmot sa lupa. Isang tunog na parang hinintay akong matakot. Natisod ako sa labas. Si Aling Rosa ay halos walang malay sa mga bisig ko. At sa malayo, nakita ko ang balete. Ang mga sanga nito ay parang mga kuko na umaabot sa langit. Ang tawa ng anino ay lumakas. At naramdaman ko ang gutom nito. Parang hinila ang kaluluwa ko. Pero hinintay ko ang sarili ko na maging matatag. Kahit ang bawat hakbang ay parang laban. Ang tawa ng anino ay lumakas. At naramdaman ko ang gutom nito, parang hinila ang kaluluwa ko. Ang balete ay lalong lumapit. Ang mga ugat nito ay parang may sariling tibok, isang madilim na enerhiya na parang buhay. Hinila ko si Aling Rosa, pero ang lakas ko ay unti-unting nauubos, habang ang kutsilyong basa ng dugo ko ay nanginginig sa kamay ko. Ang anino ay sumunod, at ang anyo nito ay mas nakakakilabot na ngayon. Mga pakpak at kuko na may mga mukha na nagbabago. Ang mga kapitbahay, si Kuya Jun, kahit si Nanay Lita. Huwag kang magpapaniwala, Maria. Bulong ko, paus ang boses. Kumula sa takot at pagod, ang hininga ni Aling Rosa ay mahina na. Pero narinig ko ang kanyang bulong. Ang puno, doon siya nakatali, sabi niya. At kahit hindi ko lubos na naintindihan, nagtitiwala ako sa kanya. Ang hangin sa paligid ng balete ay parang putik, mabigat at malagkit. Pero ang anting-anting ko ay lalong bumilis ang tibok, parang ginagabayan ako. Kung ikaw ang curse ng pamilya ko, tatapusin ko to, sabi ko, habang hinintay ko ang anino. Umungal ito, sumugod, pero itinulos ko ang kutsilyo sa balat ng balete, at ang dugo ko ay tumulo sa mga ugat nito. Ang lupa ay nayanig, at ang anino ay sumigaw, ang anyo nito ay parang unti-unting nadudurog. Sa isang iglap,
Nakita ko, mga sulyap ng aking mga ninuno, mga ritual sa ilalim ng buwan, ang kanilang dugo na nagbigkis sa nilalang na ito sa puno noong mga dekada na ang nakalipas. Kaya ikaw ang hinintay niya, bulong ni Aling Rosa, halos hindi na marinig ang boses niya. Pinutol ko ulit ang kamay ko, hinintay ang dugo na tumulo sa mga ugat ng balete. Para sa pamilya ko, sigaw ko habang lalong ibinaon ang kutsilyo. Ang anino ay nagpumiglas. Ang mga pakpak nito ay unti-unting gumuho. Pero hinawakan nito ang braso ko. At ang haplos nito ay parang yelo na tumagos sa buto ko. Maria, akin ka, sutsot nito. At ang mukha nito ay naging akin, ang sarili kong mukha. Pero puno ng kasakiman. Naramdaman ko ang sumpa, parang hinintay na kunin ang kaluluwa ko. Pero naalala ko ang lakas ni Nanay Lita, ang tawanan sa barangay, at itinulak ko ang takot. Hindi, mo ako kukunin. Sigaw ko, habang ibinaon ko ang kutsilyo sa puso ng balete. Ang anino ay umungal, at ang balete ay parang dumugo. Isang itim na dagta na lumabas mula sa puno, nilalamon ang nilalang. Si Aling Rosa ay ngumiti, mahina, habang ang kamay niya ay unti-unting nadulas mula sa akin. Ang hangin ay biglang nalinis, pero ang balete ay may himig pa rin, parang buhay na may nakatagong dilim. Ang balete ay may himig pa rin, parang buhay na may nakatagong dilim. Pero ang himig ay unti-unting nawala, at ang katahimikan ay bumalot, mabigat, at parang hinintay akong sumuko. Napaluhod ako sa tabi ni Aling Rosa. Ang kutsilyo ay nakakapit pa rin sa kamay ko, at ang dugo ko ay bumubuo ng isang maliit na lawa sa lupa. Ang hininga niya ay tumigil at sumigaw ako. Aling Rosa, hindi pwede. Pero wala na siya, payapa ang mukha niya, na para bang alam niya ang bayad ng ritual na ito. Ang mga luha ko ay tumulo, mainit at mapait, habang hinintay ko ang katawan niya, na parang hinintay pa rin akong gabayan. Ang balete ay nakatayo sa malayo. Tahimik na ang mga ugat nito. Pero naramdaman ko pa rin ang bigat nito. Parang may mga matang nakatitig mula sa mga sanga. Dahan-dahan akong tumayo, ang katawan ko ay nangangapos. At ang anting-anting sa dibdib ko ay nagyelo. Parang nawala ang init na nagbigay sa akin ng lakas. Naglakad ako pabalik sa barangay, natitisod sa maalikabok na daan, habang ang sakit sa katawan ko ay parang paalala ng laban. Ang araw ay mataas na, at ang barangay ay parang normal na ulit. Ang mga bata ay naglalaro, ang mga aso ay tumatahol, at ang amoy ng adobo ay dala ng hangin mula sa kubo ni Aling Nena. Pero ang lahat ay parang manipis, parang panaginip na madaling mabasag. Nanay Lita, kailangan ko ng lakas mo, bulong ko habang pumasok ako sa aming bahay kubo. Gising na siya, ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala habang tinitingnan ako. Maria, anong nangyari sa'yo? Tanong niya. Pero hindi ko masabi ang lahat. Paano ko maipapaliwanag ang anino, ang dugo, ang balete? Sa halip, hinawakan ko ang payat niyang kamay. Nagpapasalamat na ligtas siya. Naalala ko si Kuya Jun, na nawawala pa rin at ang puso ko ay parang nadurog. Babalik siya, Maria, sabi ko sa sarili ko. Pero ang duda ay parang anino na hindi nawawala. Kinaumagahan, winisikan ko ng asin ang paligid ng bahay, nagdadasal na sapat ito. Ang balete ay nakatayo pa rin sa isip ko, ang sumpa nito ay nakatali sa dugo ko. Kung may babalik, handa ako, bulong ko, habang hinawakan ko ang kutsilyo na ngayon ay parang bahagi na ng kamay ko. Ang barangay ay natulog, pero hindi ako makatulog. Nakinig ako sa gabi, walang katok, walang bulong, puro katahimikan. Pero naramdaman ko ito, isang mahinang gutom, hindi mula sa labas, kundi sa loob ko. Parang iniwan ng sumpa ang isang piraso ng sarili nito sa akin. Nilingon ko ang refleksyon ko sa bintana, kalahating inaasahan na makikita ko ang mga matalim at gutom na mata mula sa salamin ni Aling Rosa. Wala na ang mga iyon, pero hindi ko maiwasang magtaka. Hanggang kailan? Para sa'yo, Nanay Lita, bulong ko. Nangangako na protektahan ang aming tahanan. Ang lamparang gaas ay kumibot at ang mga anino sa dingding ay parang buhay, gumagalaw sa bawat haplos ng liwanag.